Okay, magandang umaga. No? Isang maulan at malamig na umaga. Announcement, meron tayong mentoring mamaya after nung church. So, attend lang kayo. No? Anyway, ito yung title ng ating mensahe ngayon. Hungry for Truth. Alam nyo ba na ang bansa natin ngayon, gutom. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Gutom ba yan? Gutom saan? Gutom sa pagmamahal, gutom sa katotohanan. Ito yung title Gutom. Yung iba, yung mga nai-issue ngayon, paldo-paldo na sa pera pero gutom pa rin no? So, ito, bagay itong title na to. No? Bakit ko nasabing hunger for truth? Actually, ang lahat naman ng tao, merong kagutuman about truth. Ano po? And para makita natin itong katotohanan ito, yung mga bagay na nangyayari sa ibang bansa, kagaya nung Nepal, Indonesia, nagkakaroon na sila ng protest dahil sawa na sila sa korupsyon, sawa na sila sa kahirapan na dinudulot ng kanilang mga political leaders. So ang ginawa nila, nag-protest, nag-rally, nagalit na yung mga tao Actually, ang mga Pinoy, mabait pa nga Kasi hindi pa nangyayari po ito dito no? Pero sana wag namang mangyari na hindi maging solusyon ang violence sa mga ganyang pangyayari. Ano po? Sana magkaroon talaga ng justice po dito. Ano ho? So yan talaga pinaka-problema ng bansa. Lahat naman corruption. Kaya ang ibang bansa mauunlad kasi hindi corrupt yung leader Kaya ang maraming bansa mahirap kasi karamihan talaga ng leader corrupt, kurakot. Merong isang engineer na balak magtayo ng construction firm. Nung ginawa niya, nagpunta siya sa China para daw makahanap siya ng idea kung paano lumago yung kanyang construction firm. So may kaibigan siyang Chinese na contractor. So sabi niya, ano ang sikreto mo kung bakit ka yumaman? Actually, nagulat siya Pinakita ng Chinese contractor yung kanyang mansion, sasakyan. Gaganda. Pati yung mga mamahaling relo, So ang ginawa nung Pinoy, nagtanong, paano ka yumaman? Ang ginawa nung Chinese, binuksan niya yung kanyang bintana. Nakikita mo yan, yung tulay na yan. Sabi nung Pinoy, ang ganda ng tulay na yan, ang mahal niya na. Mukhang big time talaga mga China, mga Chinese, sabi niya gano'n. Alam mo, yung kinita ko dyan, 10%, kaya nagkagalito ang buhay ko. Di yung Pinoy, nagka-idea. Sabi niya, pag uwi ko ng Pilipinas, gagayahin ko yan. Di umuwi na yung Pinoy. After 10 years, yumaman yung Pinoy, kapatid. Ngayon, pinapunta naman niya yung kanyang mentor. Sabi niya, Sir, punta ka naman dito. Ipapakita ko naman yung aking, yung aking diskarte sa pagiging kontratista o kontraktor. Ito na, nagpunta siya doon, yung Chinese nagpunta sa Pilipinas. Nakita, ang daming mga mamahaling sasakyan, 40. Ayan, So may nakitang limousine, may nakitang Audi, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren. Grabe, kakaiba. Ang gaganda ng mga sasakyan. So BMW, lahat na ng uri ng ng sasakyan nandun. So Rolls-Royce, ang gaganda. Lincoln, grabe mga sasakyan. Dito na. Sabi nung Chinese, galing mo naman. Mini-mentor lang kita pero naunahan mo pa ako. Biruin mo, gaganda ng kotse mo. Yung bahay mo, mansion. Tapos meron ka pang swimming pool. Sabi nung Chinese, ano naging sikreto mo kung bakit kayo yumaman? Pinakita nung Pinoy yung bintana niya. Nakita mo yan tulay na yan. Sabi nung Chinese, wala naman ako nakikita ang tulay Yan yung sikreto, sabi nung Pinoy. Yan yung sikreto. Alam niyo, natatawa tayo, pero totoo ho yan. Ang dami mga pinagbabawal na teknik sa Pilipinas, mga kapatid. And I am praying that the truth, lumabas. At maparusahan po yung mga accountable at liable sa mga pangyayaring yan. So tayo, nagugutom tayo sa katotohanan. Ang Pilipinas, galit na rin Pero ang tanong, sino ba may kasalanan? Of course, ang may kasalanan talaga, yung mga politicians, yung mga kontratista, o yung mga gumawa ng mga ghost project, yung mga may kasalanan, yung mga engineer na nangurakot.
Pero sino may kasalanan dyan aside from them? Yung mga politicians, no, yung mga nagbigay ng pondo, yung mga dumiskarte kung paano paikot-ikutin yung kalakaran ng korupsyon. Ano. Pero ang tanong, paano nga po napunta sa posisyon yung mga corrupt government officials? Sino may kasalanan? Sabi mo sa katabi mo, parang tayo rin eh. No? O totoo, bakit? Binoto ho kasi natin. Ano? Hindi ko inaalis yung sarili ko sa mga nagbotong yan. Kasama ho tayo sa mga may kasalanan dyan. Binoto ho natin yan. Ano? Kaya kailangan, pagdating ng 2028, ayan, ayus-ayusin na ho natin yung pagboto natin, mga kapatid. Huwag lang yung sikat, huwag lang yung maraming followers, huwag lang yung maraming supporter na vloggers, mga kapatid, ang ating iboto. Talagang tignan natin, magsayasat tayo. Let's try to search the truth. And I pray that Filipinos will have what? Appetite and hunger for truth. Magutom tayo sa katotohanan na sana, alam nyo, pag lumabas, pag naging maayos ang sistema ng Pilipinas, ako naniniwala aayos ang buhay natin eh. Kaya ang ending, ang may kasalanan din kung bakit mahirap ang Pilipino, tayo rin. Oo, tayo naglukluk sa mga yan eh. Tayo ang naglagay, tayo ang bumoto. Kaya nga tama yung sabi ni yung kata ni Bamboo eh. Hanggat may tatsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Hindi magbabago itong gulo, sabi niya. Ako naman ang masasabi ko, habang may tatsulok, lahat sila ay siratuktok. Tama po ba, mga kapatid? Hindi magbabago itong gulong nito nangyayari. Okay, dito po sa ating title, Acts 13:14 to 52. Mahaba itong verses. So tignan na lang natin. Number 1 doon sa outline. Ito po, actually karugtong lang din ito nung nakaraan, yung verses 14 to 15. Ito yung arrival ni Paul tsaka ni Barnabas doon sa Antioch of Pisidia. Basahin po natin So sabi po rito, from Acts 13:14 hanggang 15, from Perga, they went on to Pisidian Antioch. Ayan, On the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. Nakita niyo kung paano i-infiltrate ni Paul and Barnabas yung community. They are trying to find what? Common denominator, yung synagogue. Kasi pag sinabing synagogue, ito yung mini-templo na nakakalat throughout Roman Empire na sila yung parang mga kapilya ng mga Jewish worshiper. So nagpunta si Pablo tsaka si Bernabe doon at naupo. Ano nangyari sa verse 15? Tingnan po natin After reading from the law and the prophets. So nakita nyo, binasa nung mga worshiper yung Old Testament, maging yung writings of the prophets doon sa synagogue. Ano ang sabi? Brothers, if you have a message of encouragement for the people, sabi ganyan, please speak. So sabi nung ruler, kung meron pa po itong may karagdagan o merong gustong sabihin, pwede po bang magsalita? So ayan yung arrival. Sunod, yung pangalawang nangyari, listen to this, sa outline, ano po ang nangyari? Ito yung Paul's message. From verses 16 to 41, tanda natin hanggang 41, mahaba ito. Ano ginawa ni Pablo? Verse 16, tumayo si Pablo at kumaway. Sabi niya, men of Israel and you Gentiles who worship God, listen to me. Nakita niyo yung pag-address ni Paul sa tao. Meron dalawang grupo ng tao. Mga men of Israel and mga Gentiles. Pag sinabing men of Israel, mga Hudyo. Mga people of the covenant. Ayan, mga namumuhay sa Old Testament. Pag sinabing Gentiles, these are the people na iba't ibang lahi na hindi kapareho ng pag-worship ng mga Israelita. So actually, ang mga Pilipino, by definition, we are Gentiles. So dalawang klase, yung sinabi ni Pablo, Israelites tsaka Gentiles. Pero ito maganda, bagamat magkaiba sila, the Apostle Paul was so wise to seek common denominator. Ano yung common denominator nila? Who worship God. O nakita nyo? Guruin mo kahit magkaiba yung Israelites tsaka yung Gentiles, pero ang pagkakaiba nila, they both worship God. At anong sabi ni Pablo? Listen to me. Okay, ano yung kanyang mensahe? Basahin natin ng mabilisan. Verse 17. Yung ating Panginoon daw, the God of Israel, ang pinili, sino? Si Abraham, si Isaac, and Jacob. So papansinin natin na ang sinimulan ni Pablong kwento kay Abraham sa Genesis. Pagtapos, ano nangyari? Napunta sila sa Egypt, and with mighty power, the Lord led them out of that country. So nag-umpisa sa Genesis, Exodus, Egypt pinasadahan ni Paul yung Genesis and Exodus. Pagdating sa verse 18,
He endured their conduct for about 40 years in the desert. So, ayun na, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pinasadahan ni Paul ng Old Testament history yung kanyang mensahe. Sa verse 19, he overthrew 7 nations in Canaan. Actually, ayun yung conquest ni Joshua and gave their land to his people as their inheritance. Pagdating sa verse 20, all this took 450 years after 450 years. And after this, God gave them judges until the time of Samuel the prophet. So biruin mo, Judges, Ruth, hanggang 1st and 2nd Samuel, pinasadahan na ni Pablo. Verse 21, ito po ang nangyari. Then the people asked for a king, and he gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled 40 years. Sabi ni Pablo, nakita nyo kung paano si Pablo mag-summarize tsaka magkwento. 22, verse 22, after removing Saul, he made David their king, and he testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man of my own heart, and he will do everything I want him to do. Bumalik talaga siya sa history to the point na kay David na. Pagdating kay David, sa verse 23, from this man's descendants, sinorkat na niya. Sinorkat na niya yung kings hanggang Malakay, pumunta na ng Mateo. Ito, from this man's descendants, God has brought to Israel the Savior, Jesus, as He promised. So pinatunayan dito ni Apostol Pablo that Jesus Christ was the long-awaited promised Messiah. From Genesis hanggang kay King David, pinakita ito ni Saint Paul. Verse 22 o 4. Anong ginawa ni Jesus Christ? Before the coming of Jesus, actually ito pa, nagkwento pa siya, John the Baptist preached repentance and baptism to all the people of Israel. So nagkwento si Paul about John the Baptist. Anong purpose of John the Baptist? To prepare the coming of Jesus Christ. And then in verse 25, as John was completing his work, he said, sabi ni John the Baptist, sa tingin niyo, sino ako? I am not that one. Kasi ang tingin ng mga tao nung panahon ni John the Baptist, siya si Christ, siya yung Messiah. Pero ang sabi ni John the Baptist, hindi ako siya. No, sabi niya, but he is coming after me, whose sandals I am not worthy to untie. Pumunta yung mas greater pa sa akin, yung Messiah, na hindi nga ako what? Hindi raw siya, biruin mo, ang pagkakasabi niya, hindi siya worthy para itali at tanggalin yung pagkakabuhol ng sintas ng sandals ng ating Panginoong Jesus. And then in verse 26, ayan, brothers, children of Abraham, and you God-fearing Gentiles, it is to us that this message of salvation has been sent. Nakita nyo na naman kung paano i-combine, i-reconcile ni Paul yung division na naghahati sa Gentiles at sa mga Israelites. Ito sabi niya, brothers, children of Abraham, and you God-fearing Gentiles, bagamat magkaiba, pero ito, it is to us that this message of salvation has been sent. Ibig sabihin, bagamat ang mga Israelita ay na kay Abraham, bagamat ang mga Gentiles ay may sariling paniniwala, pero ang mahalaga, both of these groups of people need salvation from God that is only found in Jesus Christ. Sa verse 27, ito po ang karugtong, the people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus. Kwento ng Apostol Pablo kung ano ang ginawa kay Jesus nung siya'y nabubuhay. Yet in condemning Him, they fulfilled the words of the prophets that are read every Sabbath. Ano sabi ni Pablo? Yung binabasa nyo kanina, yung naririnig ninyo, ito na yung fulfillment, yung kwento ko ngayon. So could you imagine, Gentile, Israelites, nakikinig ka ng Old Testament, nakikinig ka ng prophecy, nakikita mo, uy, oo nga si Jesus nga pala yung fulfillment ng mga naisusulat 100 years ago at nangyari na pala. So ngayon, ano ang respond? In verse 28, Paul further adds na sabi niya, though they found no proper ground for a death sentence, they asked Pilate to have him executed. Sige, basahin na natin. Ayun yung kwento nung gospel eh. When they had carried out all that was written about him, they took down from the tree and laid him in a tomb. So pinako sa cross, nilibing,
And then in verse 30, ngunit binuhay muli ng ating Diyos ang ating Panginoong Jesus. Nagkaroon ng resurrection. Crucifixion, resurrection. Ano ang sabi ni Paul diyan? Verse 31. And for many days, he was seen by those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem, and they are now his witnesses to our people. So may mga nakakita na si Jesus Christ ay muling nabuhay. And for 40 days, nagpakita ang Panginoon at nagbilin. At ito nga yung kanyang yung mga testigo, yung mga witnesses. Sa 32, ano pa ang sabi ni Paul? Tingnan po natin. We tell you that the good news, what God promised our Father. O sinasabi namin itong mabuting balita na pinangako ng Panginoon mula pa doon sa aming mga tatay-tatay o ating mga pinakaninuno na sila Abraham. Actually, ang ganda ng pagkakakwento ni Pablo kay Jesus Christ That Jesus Christ, bagamat ngayon lang nag-exist, sabi ni Paul, pero matagal na siya pinag-uusapan, hundreds of years ago pa, even from the Old Testament, even during the time of their father, Abraham. 33, dugtungan pa natin. He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus. And as it written, in 2 Psalms, you are my son, today I have become your father. Sige, bilisan na lang natin. Ayan. Sige, ano pa natin? And so it is stated elsewhere, you will not let your Holy One decay. Sige pa. Actually, mga prophecy yan tungkol sa kay Jesus Christ na kinote ni Pablo para bigyang ng validity yung kanyang sinasabi o bigyan ng ebidensya. Sige pa, iano pa natin yan. Sige, iano mo pa. Ayan. Ito na. Therefore, my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ano ang point dito ni Pablo? Kayo mga Gentiles, kayo mga Israelites, hindi politics, hindi pera, hindi health, hindi hindi business ang pinakamalaking problema natin. Ang gustong i-point out ni Paul, kasalanan ang problema natin. Lahat tayo nagkasala at lahat tayo accountable sa ating mga kasalanan. Ngayon ang problema, ang kasalanan, hindi natin pwedeng pagbayaran sa sarili natin. Kasi ang mindset ng tao ganito pag nagkasala ka, nahuli ka, bawi na lang ako. Magpapakabuti na lang ako para ma-offset ko yung kasalanan ko. Actually, hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng bayaran ng sarili mong kabutihan yung kasalanan mo. Sa tingin niyo ba tama po yung ganon? Hindi. O kunyari, ito, ganito nangyari, merong pumatay. Pumatay siya. Tapos ang katwiran ng pumatay, judge, bigyan mo na lang ako ng pardon. Bagamat nakapatay ako. Magpapakabait na lang ako. Kayo ba papayag nun? Of course not. And of course, si Lord hindi rin papayag. Kailangan ang kasalanan maparusahan dahil ang Diyos just, matuwid, righteous, holy. So ang problema, lahat tayo nagkasala at lahat po tayo mananagot dahil sa ating kasalanan. Ang problema, ito, papaano natin i-deal yung ating mga kasalanan? Ang sabi ni Pablo, si Jesus Christ nag-o-offer ng forgiveness. Si Jesus Christ namatay para sa ating mga kasalanan. Ano gagawin mo? Tanggapin mo siya para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at nang sa gayon, magkaroon ka ng righteous standing with God. Na righteousness na hindi nang gagaling sa iyo, bagkus righteousness na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. So yan lang yung sinasabi dito ni Pablo, that through Jesus Christ, there is forgiveness and justification of sin. Biro mo, pinatawad ka na at pinawalang sala ka na sa pagkakasala mo because of the blood of Jesus. Yun ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. In verse 39, ano po ang nangyari? Ito po, through Him, everyone who believes, forgiveness yung kanina, ito justified. Pag sinabing justified, bagamat nagkasala ka, pinawalang sala ka ng Panginoon. Pinagtanggol ka na ni Lord. Inakwit ka na. Ibig sabihin niyan, justified. At ang sabi, you are justified from everything that you could, through Him, everyone who believes is justified from everything. You could not be justified from the law of Moses. Hindi ka raw maja-justify sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni
Moses. Kasi ang kautusan ni Moses, patungkol to sa paggawa ng mabuti, patungkol to sa mga sacrifices, patuloy to sa batas nila na huwag kang gagawa nito. Kaya lang ang problema, lahat naman tayo nagkasala at lahat tayo mananagot. Hindi kayang ipawalang sala tayo sa pamamagitan ng batas na naisulat ni Moses. Actually, yung law of Moses, hindi niya tayo kayang i-acquit. Lalo pa niya tayong nililitis. Lalo pa niya tayong pinapalabas na masama at nagkasala. Kaya nga merong 10 utos eh. O di ba? O may tanong ako sa inyo, lahat ba kayo nasunod niyo yung 10 utos? O di ba hindi nga eh. Ang problema, hindi na nga natin nasunod yung 10 utos, dinadagdagan pa natin. O, ano yung ikalabing isang utos? O, di ba? Huwag kang magpapahuli. Nako, ang daming ganyan sa mga Blue Ribbon Committee ngayon, sa mga Quadcom ngayon, ang dami dyan. Huling-huli na ayaw umamin. Pinapairal nila ang ikalabing isang utos na sabi, huwag kang papahuli. O, ayan. Pero ito naman, hindi tumalab yung 11 commandment, gumawa ng 12 commandment eh. Di ba? Pag nahuli ka, ano yung 12 commandment? Huwag kang aamin. O, di ba? Ang daming denials ngayon. Naku po, ang mga Pilipino, pango eh. Pero dahil sa kakasinungaling nila, lumalaki ang ilong para si Pinocchio, mga kapatid. Akala mo nag-rhinoplasty ba yun? yung ilong, mga kapatid. Biruin mo, grabe, kakasinungaling nila, wala rin silang kinalaman, nakakainis yung Ako nga, pagka ikaw gusto mong magalit, manood ka lang ng balita, maiinis ka na eh. Makikita mo na itong mga pagmumukha na itong mga kurakot na ito, mga kapatid. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Sila lang yan. Wala ako dyan. Yan. Ang galing mag-deny, mga kapatid. Di ba? So, biruin mo, 10 utos, naging 12 na. Di ba? Huwag kang papahuli. Huwag kang aamin. Yung pang-13 meron na, mga kapatid. At sana ito yung pinakamaganda yung gawin nila, yung pang-13 commandment. Yung bang pag huling-huli ka na at wala ka ng takas, mandamay ka. Ayan. Kaya yung isang senator nga, nadadamay na eh. Wala rin siyang kinalaman na nagkakalaglagan na. Ayan, laglagan time na. Maganda yan ang pairalin eh, yung 13 commandment para magkaalaman na eh. Kaya nga tama yung mensahe natin eh, hunger for truth. Tama ba mga kapatid? Kaya maganda, pairalin nila yung 13 commandment. Sila mismo maglaglagan na. Okay, balik tayo rito. So ito sabi ng Panginoon. Sabi ni Paul, hindi ka pwedeng ma-acquit, hindi ka pwedeng mapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Moses. Kasi the law of Moses, lagi kanyang i-convict, lalo kanyang ibabaon, sabi ng Apostol Pablo. Kaya pagdating ng verse 40, ito po ang nangyari. Take care that what the prophets have said does not happen to you. Okay, next, 41. Ayan, ito na yung last verse. Look, you scoffers, wonder and perish. Sabi niya ganyan, for I am going to do something in your days that you would never believe even if someone told you. So nagbabala dito si Apostol Pablo sa mga scoffers na baka sila ay mag-wonder at mag-perish. Ngayon, ano ang mensahe ni Pablo? Simple na lang ang mensahe ni Pablo. Si Lord gumawa, nakipag-cooperate, He worked out through history para lamang mailabas si Jesus Christ. Actually, ang unang-unang kasaysayan ng sangkatauhan nung kinagat ni Eva at Adan ang alin? Ang pinagbabawal na prutas. Diyan napasok ang kasalanan, diyan nakurap ang sangkatauhan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, gagawa ako ng paraan para ma-redeem itong sangkatauhan. And that process of redemption began when God called Abraham. At si Abraham, siya yung naging ancestor, naging father ng Israelite at Jewish nation. At doon lumabas si Jesus Christ. Doon lumabas na si Jesus Christ, ang problema, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, they don't recognize Jesus. Ang ironic thing with this was that itong mga Gentiles, sila yung naniwala kay Jesus Christ. So ito yung mensahe ni Pablo. Si Jesus Christ yung long-awaited promised Messiah. Pangatlo, ano po nangyari sa kwento natin? Third thing, merong different responses na nangyari sa mga listeners ni Paul. Let's read yung verses 42 hanggang 45. Ayan. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath.
Biruin mo, pinakain na nga ni Pablo ng katotohanan yung mga taong nandun sa synagogue, but they want more. They want something more from the truth that they have heard. Actually, pagka ang tao naliliwanagan na, napapaliwanagan na, nagiging maliwanag na ang buhay niyan. Kaya nung narinig nila yung magandang balita tungkol kay Jesus Christ, siguro sabi ni Pablo at ni Barnabas, mahaba na yung topic namin pahinga na, disperse na. Pero ang sabi ng mga tao, hindi, next week, next Sabbath, gusto pa naming malaman yung mga bagay na patungkol sa tinuturo ninyo. Okay, ano nangyari sa verse 43? When the congregation was dismissed o dinismiss na, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who walked with them and urged them to continue in the grace of God. Ang kukulit nila. Naglalakad na nga paalis si Pablo at si Bernabe. Hindi, sige, magsalita pa kayo, Talagang makulit sila and dito na napapakita yung gutom nila saan? Sa katotohanan. Sige, mag-lecture pa kayo. Sige, magbigay pa kayo ng Old Testament prophecies about Jesus. Sige, Paul, sabihin mo pa yung grace of God, yung forgiveness, yung salvation. Sabihin mo yung law of Moses na hindi talaga sasapat para sa aming kaligtasan. So nakita niyo yung kanilang gutom, yung kanilang desire for truth. And then in verse 44, on the next Sabbath, ito na nangyari. Almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. So biro mo, 1 linggo lang yung pagitan. Nung sumunod na linggo, ano nangyari? Halos yung buong city ng Antioch of Pisidia ang umattend nung preaching ni Pablo at ni Barnabas. Dati, synagogue level lang, kapilya level lang. Abay, ngayon parang stadium level na ito Dahil sa ang mga tao, gutom sa katotohanan. Okay, ang daming tao na yung nag-gather, ang daming tao na yung pumupunta. No? Ano nangyari? Sa verse 45, when the Jews saw the crowds, actually yung mga Jews, ito yung mga kalaban ni Jesus Christ Buruin mo, ang layo ng Israel sa Antioch of Pisidia. Alam niyo kung saan ang Antioch of Pisidia ngayon? Nasa Turkey. Naglakbay sila from Israel going to Turkey para lamang manggulo sa crusade, sa preaching ni Paul and Barnabas. So nandun sila, ano ginawa nila? Meron 3 bagay They were filled with jealousy. They talked abusively against what Paul was saying. Dalawa Pag sinabing jealous, ano ibig sabihin? Naiinggit. Bakit sila ang daming followers, kami wala? Bakit sila ang daming listeners, sa akin wala? Yun yung sabihin ng jealousy. Naiinggit sila. And ito pa ang sabi, they talk abusively against what Paul is saying. Ibig sabihin ng talk abusively, ang tinitira nila yung sinasabi ni Pablo. They distort the truth of the gospel. Binabaluktot, sinisira nila, kung ano-ano yung pinapalabas nila, pinapalibot nila yung katotohanan ng sinasabi ni Pablo. Pinapasinungalingan nila, nire-refute nila, nire-repudiate nila, o pinapawalang katotohanan nila yung preaching na sinasabi ni Pablo. And then in verse 46, ano po ang karugtong? Ito po yung karugtong. Ayan. Then Paul and Barnabas answered them boldly. Kinumpronta ni Pablo yung mga kumukontra. We had to speak the word of God to you first. Ito sabi ni Pablo at ni Bernabe. Nasabi na namin yung salita ng Diyos sa inyo nung una pa Ano ginawa ninyo? Sabi, since you reject it, and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. Ang sabi ni Pablo at Bernabe, preach na namin si Jesus Christ nung una sa inyo. Ano ginawa ninyo? Hindi nyo pinaniwalaan. Ayaw yung tanggapin yung eternal life na ino-offer ni Christ, yung forgiveness, yung justification. O ngayon, nung ayaw nyong tanggapin, nag-move on kami, hindi na kami nakipagtalo sa inyo, hindi na kami nagmakaawang maniwala kayo. Anong ginawa nila? Pumunta kami sa mga Gentiles, dito namin preach, dito namin shinare. Nag-move on kami. O di ba't may kasabihan, pagkaayaw sa iba.
Tama po ba mga kapatid? Ayaw niyong paniwalaan eh. O di sa iba kami. Move on na mga kapatid. Sabing gano'n ni Pablo at ni Bernabe. Ang problema, bagamat naka-move on na, si Paul and Barnabas, yung mga Israelites, hindi maka-move on. Kaya hinabol sila Pablo at unti-unti silang sinisiraan doon sa kanilang preaching. So dito po, sa verse 41 hanggang 46, merong dalawang response sa gospel. Ano yung dalawang reaksyon ng tao? Tinanggap, tsaka reject. Accept and reject. Kung yung mga Gentiles, they are hungry for the truth, yung mga Hudyo naman, they are angry for the truth. Nakita tayo? Yung isa gutom sa katotohanan, ito galit sa katotohanan, mga kapatid. Di ba may mga tao na ganun? Pagka naririnig yung katotohanan, nagagalit, para silang inaasin ng bulate, mga kapatid. Ganun pagka nabubudburan ng katotohanan, mga kapatid. Ganyan yung mga Hudyo eh. Irritable sila sa katotohanan iprini-preach ni Pablo tsaka ni Bernabe, mga kapatid. They don't want to hear the truth. They don't want their lives to be what? To be checked by the truth. Ayaw nila yung buhay nila na masala ng katotohanan, mga kapatid. So, yan ang nangyari. Ngayon, ano ang karugtong? Okay, doon tayo sa outline ulit. Tignan natin, to the Gentiles. So, ito nga, basahin natin yung verse 47 to 48. So, sabi ni Bernabe, tsaka ni Pablo, dito na kami sa mga Gentiles. Let's read yung 47. Doon sila nagpunta sa mga Gentiles eh. For this is what the Lord had commanded us. I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. So ang purpose din pala, ibig sabihin, ang kaligtasan pala, ang good news pala, ang gospel pala ni Jesus Christ, ay para sa mga Hudyo at para sa mga Gentiles. In short, universal, para sa lahat ng tao. Kaya lang ang problema sa mga ayaw tumanggap, dilipat ng iba. Lumipat si Pablo sa mga Gentiles. Kasi ang sabi rin ng Panginoon, maging ang mga Gentiles mabiblessed through Jesus Christ. Verse 48, ano po ang sabi po? When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believe. Nagkaroon agad ng gladness in their hearts. Ano po, mga kapatid? Ang mga Kristiyano, tayo ba mga Kristiyano, kapatid, the moment ba na tinanggap mo si Jesus Christ, nag-produce ba yan ng joy, ng gladness? O kamusta yung joy na bunga ng kaligtasan mo kay Kristo? Is it becoming old and stale? Pag sinabing stale, naluluma na ba? Nasisira na ba? Na parang pagkaing napapanis na? Stale? O fresh na fresh pa rin ba yung joy of salvation na nasa puso mo? Sana mga kapatid, yung kaligayahan na meron tayo kay Kristo, nung unang pagtanggap mo at hanggang ngayon na niyayakap mo ito, sana ganun pa rin, panatilihing fresh yung joy sa puso mo. Kasi yan lang yung yan na lang yung masayang part ng buhay mo eh. Tingnan mo to, manood ka ng TV, manood ka ng balita, tingnan mo yung social media, ang daming pangit. Ang daming corruption, ang daming pagnanakaw, ang daming violence, ang daming fake news, ang daming bashing, ang daming pagtatalo sa internet, puro na ng pangit. Kaya kailangan yung joy sa salvation natin, kailangan mangyari sa atin para hindi tayo mahawa o ma-carried away o ma-sidetrack sa ating kaligtasan So ganyan yung na-experience ng mga Gentiles. Nagkaroon sila ng kaligayahan sa puso nila. And then ano yung panglimang nangyari? Tingnan natin. Yung persecution na. From verses 49 to 52, let's further read. Ito po ang nangyari. The word of the Lord spread through the whole region. O lalong kumalat yung salita ng Diyos dun sa Antioch of Pisidia. And then in verse 50, but the Jews, ito na. Ano nangyari? Nung una, jealous. Nung sumunod, they were twisting the truth. Ito na ang ginawa nila. They incite God-fearing people. Ano sabi? Pag sinabing incite, sinulsulan, binuyo, ginalit. Yan yung ginawa nila. Sinulsulan nila yung mga tao na
Women pa nga of high standing. Ibig sabihin, mga influential women doon sa community and leading men of the city. Biruin mo, matalino rin itong mga Hudyo, no? Kung gusto nilang manira ng isang gawain, ano nga gawin? Susulsulan nila yung mga tao at mga high-standing men and women. Ano sabi? Ito pa matindi. They stirred up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region. Abay, grabe ginawa kay Pablo at Barnabas. Binan dun sa lugar. Pinadeport sila. O, lumayas kayo. Pero you know what? Sa kabila nung ban at deportation ni Paul and Barnabas, na-infiltrate na nung gospel of Jesus Christ yung buong city. Verse 51, ano po ang nangyari? So they shook the dust from their feet in protest against them and went to Iconium. O ibang lugar naman itong pinuntahan nila. So ibig sabihin nung pagpagpag nung tsinelas doon sa lugar at aalis ka, symbolic po yan. Ibig sabihin yan, wala kaming iiwang parte mula sa city na ito. Kahit alikabok ninyo, iiwan namin. Sige, layas na kami. Move on na ulit kami, sabi ni Pablo, tsaka ni Bernabe. And then in verse 52, yung mga naiwan doon, yung mga believers, yung harvest na marami, anong sabi? And all the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. O di ba ang ganda ng kwento natin, mga kapatid? Ano yung iba't ibang bagay na pwede nating makuha sa kwentong ito? Number one, listen to this, church. O, balik tayo sa outline natin. Ano? God is faithful in His plan throughout history. Si Lord, kapatid, faithful siya sa kanyang plano sa kasaysayan ng sanlibutan. How many years it took before Jesus Christ came into this world? Matagal na panahon. 1,000 taon. Andyan, naka-experience ng gera, captivity, naka-experience ng glory days ang Israel, naka-experience sila ng desert wilderness for 40 years, naka-experience sila ng maraming setbacks and maraming paglago throughout their history. Pero ang Panginoon, sa kabila nung nangyaring yan, nandun, He is working with people just to bring Jesus out of that nation, sa Israel. At para i-present siya sa buong mundo, mga kapatid. So ang Panginoon pala, faithful pala sa kanyang plano sa human history. What if i-apply natin sa buhay natin ito, mga kapatid? Kahapon, nakikimarites ako doon sa devotion ng music team. Ano raw yung sabi nila? Ano yung tanong? Ano yung right timing na nangyari sa buhay mo na ginawa sa iyo ni Lord? Ayan. May mga nakita ko pero naalala ko yung sagot ng asawa ko. Titignan ko, sagot niya yung right timing doon na nangyari sa kanya, yun daw yung nagpakasal na kami. Ibig sabihin, parang naiinip niya na yata ito sa akin, Oo, sabi niya kasi nung 2012, sabi niya, kahit wala kaming pera, isip-isip ko wala kaming pera noon, wala kaming yung kasal namin puro donation lang, mga kapatid. Pero ang ganda, sabi niya, yun yung right timing ni Lord. O in short, kung sa akin niya, naisip na yun, ako ganun din, kapatid. Lahat tayo may mga right timing ng Panginoon na ibinibigay si Lord. O, tama po ba? Bakit? Sa totoo lang, church, yung mga bagay na hinihingi mo, sa totoo lang, kung minsan, nakalimutan mo nang hingin nakalimutan mo nang ipag-pray Pero magugol ka biglang dumarating. Sabihin mo, Lord, grabe ka, kung kailan hindi ko to hinihingi, saka dumarating. At kung kailan bago mo pahingin, dumating na. Ayan, alam ni Lord kung kailan niya ibabagsak yung blessing, yung cue sa buhay mo, yung timing, ayan, yung kanyang intervention. So God is faithful in His plan throughout human history, mga kapatid. Kaya kung ano man nangyayari sa'yo, kung pangit man yan, maganda, blessing, setbacks, tandaan mo, si Lord nagtatrabaho sa buhay mo, kapatid. At kahit na pangit yung nangyayari, kapulutan mo ng aral. Pangit man yung nangyayari panlabas, pero you are renewed day by day, sabi nga ni Pablo. Pangalawang lesson po natin, ito po. Jesus is the center of salvation.
O si Kristo lang naman talaga ang gitna ng ang pinaka-point ng kaligtasan, ang pinaka-point of grace, mga kapatid. O para mas maintindihan natin ito, church, sa mundo natin, merong tatlong sistema ang gumagana. O, number one ito, yung justice. Ano ibig sabihin ng justice? You get what you deserve. Nakuha mo kung ano yung talagang dapat sa'yo. Parang ganito lang yan. Nagtrabaho ka 8 hours a day, 5 days a week. Pagdating ng Sabado o Biyernes, payday Friday na, punta ka sa ATM, winidraw mo yung sahod mo. Sakto yung sahod mo. Kung ano yung pinaghirapan mo nung isang linggong ito, kung ano yung pinagtrabahuan mo, yun din yung kinita mo nung payday Friday. Ang tawag dyan, justice. You get what you deserve. Ano pa ibig sabihin ng justice? Ito po ang justice. Gumawa ka ng krimen. Kunyari, nakabangga ka. Nakapang-araro ka. Nagmumotor ka, bigla kang sumemplang. Kasi nagiging kamote rin ho tayo minsan. Ayan. Ano nangyari? Hinuli ka, inimpound yung motor mo, pinagbabayad ka ngayon dun sa mga nasagasaan mo. Ano tawag dyan? Justice. You get what you deserve. Di ba't kung minsan pagka tayo nakakaranas tayo ng mga unfair treatment, anong palagi mong sinasabi? Nasaan ang hustisya? Di ba? So justice ang ibig sabihin yan. Bumili ka ng isang produkto, binigay sa'yo yung produktong dapat lang doon sa perang ipinambayad mo. You get what you deserve. Justice yan, mga kapatid. Okay, ito naman yung sunod. Mercy. Ano ibig sabihin ng mercy? Kung yung justice, you get what you deserve, yung mercy naman, ito, kapatid. You didn't get what you deserve. Ibig sabihin ng mercy, hindi mo nakuha kung ano yung dapat sa'yo. Hindi, punta tayo sa ito, sa offense lang ito naka-confine sa offense lang. Kunyari ito, kapatid. Nagkasala ka. Dapat kang ikulong. Naawa sa'yo yung pinagkasalaan mo Sabi, dahil naaawa ako sa'yo at dahil bata pa yung iyong mga anak, ayan, hindi na kita kakasuhan. Ba't mo ikaw magugulat ka? Uy, grabe yung nabangga kong pader, yung nabangga kong gate na nasira at nawasak ko. Hindi na ako kinasuhan ng may-ari. Hindi na niya ako pinakulong. At ang matindi, hindi na niya ako pinagbayad pa doon sa nasira kong gate kasi naawa siya sa akin. Ang tawag dyan, mercy. Hindi mo nakuha yung kaparusahan na dapat ibigay sa'yo. Pero ito matindi, yung grace. Ano ibig sabihin ng grace, kapatid? You get what you don't deserve. Nakuha mo pa kung ano yung hindi talaga dapat sa'yo, kapatid. Yan ibig sabihin ng grace. Ito matindi. Okay, nasira mo na yung gate, nabangga mo na, nawasak mo na, kapatid. At dahil wala kang pambayad, awang-awa sa'yo yung may-ari, at nagsorry ka naman, alam mo sabi ng may-ari sa'yo, hindi na kita kakasuhan, hindi na kita ipapapulis, ipapabarangay, hindi na rin kita pagbabayarin, ito ang gagawin ko sa'yo. Dahil awang-awa ako sa'yo, bibigyan pa kita ng trabaho sa kumpanya ko. Di siyempre ikaw magugulat ka, wow, ang galing naman nito. Biruin mo, hindi na nga ibinigay yung kaparusahan mo, binigyan ka pa ng isang bagay na hindi mo karapat-dapat na nasa iyo. Ang tanong ito, paano kaya natin, sa tatlong sistemang ito, sa paanong paraan natin gusto nating i-deal tayo ni Lord? Do you want God to relate with you through His justice? Abay, kung justice lang at justice at paiiran, lahat ho tayo, patay na pugnas tayo sa impyerno. Kasi lahat naman ho tayo nagkasala Pero pinagpaliban ng Panginoon yung justice. Winidheld niya muna yung justice.
Bakit? Because of Jesus Christ. Kailangan malaman mo, kailangan ma-realize mo yung grace. Kailangan makita mo yung kapatawaran, yung forgiveness, yung salvation. Kailangan makita mo yung justification through the blood of Jesus. So anong gagawin mo sa inaalok ng Panginoon? Of course, dapat tanggapin mo siya. Pag tinanggap mo siya, ano ang mangyayari? Matatanggap mo yung mercy and grace. Biruin mo, no, hindi ka na dinala ni Lord sa impyerno, ang tawag dyan, mercy, no? Quits na kayo sa kasalanan mo, ito pa matindi, dinala ka pa sa langit. Hindi ka na na-impyerno, dinala ka pa sa langit. Yan yung mercy and yan yung grace. Ano pagkakaiba ng mercy tsaka grace? Kung ito, yung mercy, grace goes beyond mercy. Kung si mercy, hindi kanya pinapunta sa impyerno, si grace, pinadala ka sa langit. O, yun ang matindi, kapatid. At ang matindi, ang naka-experience ng justice para sa iyong mga kasalanan. Alam mo kung sino? Si Jesus Christ, doon sa cross of Calvary. Ano sabi doon sa 2 Corinthians 5:21? Na siya na walang sala ay naparusahan dahil sa atin na may mga kasalanan. Yung kasalanan doon natin ay napunta sa Kanya. So, biruin mo, nagkaroon ng beautiful exchange. Ano ho? Yung kasalanan natin, napunta kay Christ, pinarusahan sa cross, naganap ang justice. No ho? At dahil sa ang kasalanan mo napunta na kay Christ, hindi ka na mapupunta ng impyerno, mercy, bagkus mapupunta ka pa ng langit, grace. But the question is this, ano ang talab ng grace sa buhay ng tao? Ano ang epekto ng grace o ng biyaya ng Diyos sa buhay mo? Di ba dapat pagka ikaw ay binigyan o pinaalam ng Panginoon ang grace niya sa iyo, di ba dapat nagbabago ka na? Nagiging maayos ka na, nagiging matino ka na, nagtra-transform ka na into the likeness of your Savior, Jesus Christ. And that is the very essence of Jesus Christ, as being the center of our salvation, mga kapatid. Kinuha niya ang hustisya na dapat sa iyo, kinuha niya ang kaparusahan na dapat sa atin, at ibinigay niya yung kanyang posisyon, which is yung grace, na nagkaroon tayo ng eternal life. So kung ganyan ang nangyari sa iyo, kapatid, ano gagawin mo? Ay, Lord, please, Panginoon, magkaroon ng transformation sa buhay ko. Magiging mabuti akong tao, i-share ko yung salita mo. Kaya nga si Paul and Barnabas, grabe sila kung paano sila mag-preach sa mga tao, sa mga multitudes. Yan ang epekto ng grace. Ayan. Ang tawag ni C.S. Lewis dyan, good infection, mga kapatid. We are infected by the grace of God. Pangatlo, okay, pangatlong lesson po, ito po. The good news divides people. Some receive it with joy, while others received it with hostility. O, galit yung mga tao. Ano? O, totoo lang, di ba? Subukan mo magsalita ng grace, mag-share. Yung iba, they will ridicule you. Yung iba, they will appreciate you. They will thank you for saying those things. Pero, totoo lang, ang nakakalungkot, may mga taong magagalit at maiinis sa pinagsasasabi mo. Because of what? Because your gospel, the gospel of Jesus Christ, contradicts their lifestyle. Kaya sila nagagalit, mga kapatid. Okay naman talaga ang tao nagagalit kay Lord kasi kinukonvict sila ng gospel. Yan yung hard truth na hindi nila matanggap. No? Next. Ayan. Opposition is not a sign of failure, but part of the ministry. Oh, yung pagkontra-kontra, yung pamimiloso po, yung pagtitwist ng mga sinasabi mo, yung mga bashers na sinasabi na ang turo mo raw hindi raw biblical, yung mga ganyan-ganyan, kasama yan, kapatid, sa opposition sa ministry. Actually, si Jesus Christ ka tinawag ding demonyo . O, di ba? Si Lord na yon, mga kapatid. So, nandyan talaga ang opposition. Ang opposition, hindi yan sign ng failure. Part yan ng ministry. Actually, ang opposition, validation yan that you are what? Walking on the right track with Jesus Christ. Kasi ano sabi ng Panginoon? Blessed are those who are persecuted in His name. O, tama no? Kamakailan, merong isang kilalang Christian apologist ang inassassinate sa Amerika, si Charlie Kirk. Dahil sa kanyang pakikipaglaban sa katotohanan, pinaglaban niya yung family, pinaglaban niya yung katotohanan, pinaglaban niya yung tamang gender ng tao, pinaglaban niya yung truth, yung salvation na kay Christ. So, ano nangyari sa kanya? Iyon, binaril siya, mga kapatid. And you know what? Nakakalungkot. May makikita ko sa comment, mga nakatawa. O, natuwa pa. Sabi ko, grabe talaga ang mundo, no?
Tatawanan mo pa yung isang taong namatay o pinatay dahil sa pakikipaglaban sa katotohanan. Kasi naisip ko, these people must be sick, mga kapatid. Ganyan talaga ang katotohanan. Hindi porket nasa katotohanan ka, akala mo papalakpakan ka, papakapihin ka eh. Hindi. Sa totoo lang, pag nasa katotohanan ka, people will get mad at you. People will hate you. Because of your affiliation with Jesus Christ, anak ko po, you will be crucified like Christ, kapatid. Ayan, So opposition is not a part or a sign of failure. Kasama yan sa ministry. Kasama yan sa identity mo with Christ, kapatid. Panghuli. When some rejects the gospel, God opens the door wider for others. Ayan. Huwag na nating ipilit na i-win yung mga taong ayaw maligtas. Huwag nyo nang ipilit. Kasi pag pinilit mo, baka mamilipit ka lang, kapatid. Oo. Punta ka sa iba. Ang daming taong gutom sa katotohanan. Ang daming taong gutom sa salita ng Diyos. Doon tayo. Kung ayaw, kung binabara ka, kung sinisiraan ka, huwag nang makipagtalo. Mag-move on ka na, lipat ka sa iba. Doon, may mas maganda pang mangyayari sa ministry mo, kapatid. Next, wala na, no? Okay, sige po. Tayo po yung magsitayo ngayon, kapatid. Ngayon, ito. Paano tayo challenge ng ministry ni Paul and Barnabas? Nakita natin, nag-preach si Paul, may dalawang reaction. Reject, tsaka accept. Ang sabi ni Pablo, doon sa mga nag-reject, okay, hindi na kami makikipagtalo sa inyo. Iiwanan na namin kayo, mag-move on na kami. Pupunta na kami sa mga taong nag-accept. But the problem is this, people who reject the gospel, hindi lang nila ni-reject si Lord. Patuloy pa nilang pinersecute yung salita ng Panginoon to the point na sinundan nila si Pablo at Bernabe. Pero anong magandang ginawa ni Paul and Barnabas? Hindi na sila pumalag. Hindi na sila lumaban. Umalis sila at ang naiwan, yung fresh, newly converts nila in that city. Ano ang naiwan nila Paul and Barnabas? Nagkaroon ng joy ang mga taong merong hunger for truth. Pero alam niyo, church, ang mga taong merong anger for truth, magkakaroon ng bitterness sa buhay yan. Naging bittered pa rin yung mga Hudyo kay Paul and Barnabas to the point na kung saan sila magpunta, sinusundan nila ito at sinisiraan at pinipersecute. In fact, paglipat ni Paul sa Iconium, pinagbabato si Pablo ron to the point na halos mamatay na siya sa lugar na yan because of the truth na kanyang ipinipreach, na kanyang ipinalalaganap, mga kapatid. Tandaan natin, bilang Christian, tinawag tayo ng Panginoon, oo, masaya maging Christian. Oo, may joy na maging Christian. Kasi yung kasalanan mo, pinatawad na ni Lord Hindi mo na-experience yung justice, pero na-experience mo yung grace and mercy. Ang naka-experience ng justice sa kasalanan mo si Jesus Christ. Meron na tayong identity kay Christ. Ito na, grace na tayo. Ligtas na tayo. Pero ang tanong, ano ang pinoproduce ngayon ng grace sa buhay mo? Sana, church, ang i-produce ng grace sa buhay mo, yung pag-ibig, at mag-multiply din yung grace sa buhay mo. Maging gracious tayo sa tao, magsalita tayo ng truth, let's preach the gospel to the people na hindi pa nakakaalam ng katotohanan, mga kapatid. At nawa magkaroon tayo ng perseverance na kahit mahirap, kahit may opposition, kahit may bashing, kahit may twisting of truth na na-experience ka sa ginagawa mo, tuloy ka lang din para kay Lord. Kasi diyan lang talaga makikita yung joy, mga kapatid. Biruin mo, si Paul and Barnabas nagkaroon ng joy. Yung mga taong nasyaran nagkaroon ng joy. And tandaan nyo, ang definition ng joy, pag sinabing joy, ito yung kaligayahan na hindi nagmumula sa kapaligiran mo, kundi ang kaligayahan na nagmumula kay Lord. Si Lord hindi nagbabago. So therefore, ang joy mo, hindi nagbabago. Ang happiness, ayan yung kaligayahan nagbabago. Happy ka kasi bagong sweldo. Pag naubos na, hindi na happy. Di ba? Happy ka kasi may bago kang gadget. Pag nasira na, naluma na, sad ka na, hindi na ka na happy.
Pero alam mo, ang joy ito kahit may bago, may luma, may bago, may sira, kahit puro pangit ang nangyayari, kasi ang joy mo nagmumula kay Lord na hindi naman nagbabago si Lord, dapat joy ka pa rin. Maligaya ka pa rin, hindi nagbabago. Kasi fix si Lord, kapatid So ang challenge sa atin ngayon, let's help and let's be like Paul and Barnabas to push the gospel to its limit. Dahil ang mga tao ngayon gutom na sa katotohanan. Ang mga Pilipino gutom na sa katotohanan, kapatid. Actually, umay na sa korupsyon, umay na sa kasamaan, umay na sa kahirapan, and gutom na sa katotohanan. So tayo, bilang mga Christians, huwag sana nating tignan yung ating sarili na taga-masid lang. Taga-masid. Hindi tayo taga-masid lang. Tagapahayag tayo ng katotohanan. Hindi tayo tagabantay ng katotohanan. Tagapamahayag tayo ng katotohanan. So as a Christian, let us count ourselves into that mission of sharing the truth to the people. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, salamat Lord sa perseverance, sa tapang, sa wisdom, sa heart ni Paul and Barnabas, Panginoon, that they have preached the gospel of Jesus Christ into the unknown places. Lord, salamat dahil ang dami namin natutunan, Lord, sa kwento. Nagbunga, Panginoon, nag-flourish yung grace that results into joy in their hearts, Panginoon. And Lord, on the other hand, bagamat may masamang epekto rin, Panginoon, sa mga taong may ayaw sa truth, Lord, nangyayari at nag-aaray sa opposition. Father, I pray na huwag kaming panghinaan ng loob at doon kami, Panginoon, mag-focus. Doon sa joy, doon sa mga taong nag-a-accept, O Lord, ng inyong salita. I pray, O Lord, sa Church of Christ Gente de Leon, Panginoon, dito sa aming church, na nawa, Lord, ma-build up sa puso namin, Lord, ng conviction na kami, Panginoon, ngayong magulo na ang bansa, ngayong magulo ang mundo, ngayong maraming tao na po, Lord, ang nagugutom sa katotohanan, Lord, kailangan namin lumantad. Kailangan namin mag-cell group, mag-share, mag-build, Lord, ng mga small groups, mag-disciple, nang sa gayon, Father, ang katotohanan ay makaabot, Panginoon, sa mga taong gutom nito, Lord. I pray, Father God, sa aking mga kapatid na narito, Panginoon, bless us. Kung meron man kaming struggle, kung meron man kaming mga pagsubok, Lord, o crisis sa buhay, I pray, Lord, for grace. I pray, Lord, for blessing. And I pray, O Lord, for joy, Panginoon, na magpatuloy ang aming kaligayahan na sa inyo lamang matatagpuan. Salamat, Father. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.